Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Namatay si Papa. Makakahinga ka na maluwag. Dahil wala na makakapagturo na ikaw ang kumidnap sa kanya. Narito na nga ating mga karagdagan na aabangan bukas sa Abot Kamay na Pangarap. Dahil sa nangyari dito kay Don Pepe na muntik-muntika na nga tuluyan ni Moira. At dahil sa nakita ni Lynette dito na ebidensya laban kay Moira ay tila basang-basa na nga ni RJ itong mga masasamang plano ni Moira. At kaya daw gustong tapusin ni Moira itong si Don Pepe upang wala nang makapagsabi na si Moira nagpakidnap sa kanya dahil sa sinabi ni Moira na kung ano daw ang mapapala niya kapag tinuluyan niya itong si Sir Pepe. At dito nga na sinagot ito ni RJ na wala nang pag nawala daw itong si Don Pepe ay wala nang magsasabi sa buong katotohanan na itong si Moira nagpakidnap at kung sino-sino ang mga kasabwat nito. At dahil sa tindi ng galit ni RJ dito kay Moira ay napilitan niya itong saktan at palalabasin sa Apex Hospital. At dito naman na nangungulit itong si Moira sa East Ridge at kinausap itong si Carlos Benitez na pagsabihan daw itong si Lynette dahil nakipagkita daw ito kay RJ at idinadahilan lang daw ni Lynette na dadalaw siya dito kay Don Pepe. Subalit ang pakay niya talaga itong si RJ at hindi naman naniniwala itong si Carlos dito sa sinabi ni Moira dahil mag-aaway lamang daw siya na patuloy siyang maniniwala dito sa mga sinasabi ni Moira at napagtalunan na nga nila ni Carlos at Lynette at ayaw na nga niyang maulit ito. Baka ito pa daw ang magiging dahilan na masira sila mag-asawa. Subalit narinig ni Moira ang pagtawag ni Lynette dito kay Carlos na maglalunch nga daw sila dito ni Giselle at kasama ang kanilang mga anak at gusto ngang padalhan ni Carlos ng cupcakes itong si Lynette at may naisip naman agad na plano itong si Moira upang sirain niya ang lunch date dito nila Giselle at Justin at Annalyn at palalabasin na sinisira ng bawat isa. Kaya nagkagulatan nga nang dumating itong mga regalo na ibinigay daw di umano ni Lynette para dito kay Justin at itong si Justin nagbigay din ng regalo dito kay Lynette at Annalyn at pinagtaka nila na kung bakit ganun ang mga nakasulat sa mga cupcakes na nakalagay doon at bakit ganun din na abandoned child ang ibinigay dito ni Lynette dito kay Justin at nagpaliwanag itong si Lynette na hindi niya ganun ang binigay niya, kaya ang pakana ng lahat ng iyon ay walang iba kundi ito ngang si Moira. Kaya mas lalong nagagalit ng husto itong si Giselle at si Lynette dito kay Moira. Samantala, dahil sa mga nangyari dito kay Don Pepe, mas hinihigpitan naman ngayon ni RJ ang pagbabantay sa kanyang ama at kinakailangan na wala daw makakapasok dahil baka babalikan ni Moira itong si Don Pepe at lalo nang hindi makapagsalita ito kapag nagising. At dahil sa mga karagdagang ebidensya na nakuha ni Giselle at lumabas din ang CCTV footage tungkol dito sa kotse na ni Risa na ginamit noon ni Moira, ay dito na kaya malalagay sa alanganin at wala nang lusot itong si Moira sa mga hawak na ebidensya nila ni Giselle at RJ laban kay Moira. At dito naman na paaaminin ni RJ itong si Nerissa kung sino-sino ang kanyang mga kasabwat at kung bakit pinakidnap niya itong si Don Pepe at aaminin naman ito ni Nerissa na hindi siya ang nagpapakidnap at wala siyang kinalaman sa nangyaring aksidente kay Don Pepe at nadamay lamang siya dito kay Moira. Kaya magkakaroon na nga yan ng hindi pagkakaunawaan at pagkakaibigan itong dalawa na si Moira at itong si Nerissa dahil ilalaglag ang bawat isa sa kanila kung sino nga ang mananagot dito sa mga ebidensya na nakuha ni Giselle at ng mga kapulisan. Kaya magkakagulatan na nga ba yan sa mga susunod na mga episode dito sa Abot Kamay na Pangarap dahil sinasabi ni Moira na damay na nga daw itong si Nerissa sa kanilang mga plano. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong pakikinig at panonood. Bye-bye!